Today naman magso-solve naman tayo ng minimization problem using simplex method. And ito yung mga given. Ito yung constraint, yogurt, sour cream, condensed milk, and yung variable is Jersey and cowbell. And ito yung mga given. And greater than or equal yung ating sign kasi nga minimization of cost yung kinukuha natin. Ang ginawa ko dito sa simplex method, kinonvert ko siya, imbis na tawag dito, 3 by 4 siya, ginawa ko siyang 4 by 3. So, ito yung 5, ito constraint to ng yogurt, ito sa sour cream, ito sa condensed milk, and ito naman yung ating objective function. Tapos, kinonvert ko lang siya, yung pag ganitong pa-horizontal, gagawin mo siyang pa-vertical. So, dahil na-convert ko na siya, nagkaroon ako ng bagong constraint. Nagkaroon ako ng bagong constraint and objective function, which is 5y1 sub plus 6y sub 2 and plus 9y sub 3 is equals to 8. And yung pangalawa is 10 y sub 1 plus 6y sub 2 plus 5y sub 3 is equals to 10. And ito na yung bago kong objective function, which is 100y sub 1, 84y sub 2, and 90y sub 3. Pagkatapos niyan, nilagay ko siya dito sa ganitong table and in-identify ko kung ano yung ating pivot column. Yung pivot column siya yung lowest negative value. So, 100. And yung pivot row naman siya yung least positive number. So, dinivide lang yung 8 sa 5, kaya siya nagkaroon ng 1.6 dito. And yung 10 sa 10, kaya nagka-1. Kaya pivot row ko is etong sa x sub 2 sa baba. After that, gumawa ako ng bagong table wherein yung mga nagsinolve ko yung mga new value. Yung new value, ang formula niya is pivot row over intersection. Ito yung intersection. Yung 10. Yan yung intersection ng pivot column and pivot row. And ito yung kinalabasan yon. 1, 0.6, 0.5, 0, 0.1, and 1. And using that, sinolve ko yung mga remaining values nito. Ito yan. Yung old value ng z na y sub 1 is negative 100. Minus ko sa pivot column niya, which is ito nga, negative 100. Times sa mga new value. Ito, yung nandito. So, nakuha ko yung itong sagot, and ganun din ginawa ko dito sa y sub 1. Sa y sub 1. And ito yung kinalabasan. And then, pagkatapos no, nakagawa ko ng bagong table, and sabi dito sa simplex method na to, dapat hindi tayo titigil sa pag-solve hanggat may negative sa z value. So, pumili ulit ako ng pivot column and pivot row. And based sa napili ko, ay y sub 3. Kasi nga, siya yung pinaka-least negative value na negative 40. And ito naman, kaya ito yung napili ko kasi 3 divided by 6.5 is 0.46. So, siya yung pinakamababa. Kaya yung pivot row ko ay ayan. So, katulad kanina, yung new value, ita-times mo lang yung pivot row sa intersection. And yung intersection nitong table na to is 6.5. So, dinivide ko lang siya at nagkaroon itong 0, 0, 6 over 13, 1, 2 over 13, negative 1 over 13, and 6 over 13. And then, isinolve ko yung kanyang remaining values. Itong old values ng z, ayan, ito yan. And yung tinimes ko siya sa kanyang pivot column, which is yung negative 40. And minus ko siya sa kanyang pivot column, which is negative 40. And minultiply ko siya sa kanyang yung mga new values, yung ito, 1. Yung ito. Ayan, minultiply ko yan siya. Kaya nagkaroon itong sagot
mga sagot na to dito. And ganun din sa y sub 1. And tumigil na ako sa pag-solve kasi nga wala nang negative value dito sa z variable. And base na solve ko and ang kanyang x sub 1 is 80/13 and ang kanyang x sub 2 is 90/13 at ang kanyang RHS is 1,540/13. And kung i-convert mo to, ito ay 6.15 ito ay 6.92. Ito ay 118/40 46. So, magpo-purchase sila ng 6.15 gallons ng Jersey milk and 6.92 gallons ng cowbell milk para ma-minimize nila yung cost sa 118.46. So, trinay ko rin siya i-solve sa ating POM-QM. And ayan, nilagyan ko na siya ng labels, yung mga tables. So, iteration. So, yung nasolve ko is ito. Just like I said, na huminto na ako kasi nga wala nang negative value yung aking z. Pero, pwede pang yang ipagpatuloy hanggang dito to get the minimum cost of 124. So, that's all. Thank you.